Alisin mo sa paningin ko ang mga bastardo na yan at magsama kayo ng wheelchair mo papuntang impyerno. Sigaw ni Maureen, ang mukha ay napuno ng matinding galit. Pinalis niya mula sa daliri ang 5 karat na diamanteng singsing at buong lakas na ibinato ito sa nakabendang dibdib ni Victor. Tumama ang metal sa may bandang tadyang, ngunit hindi man lang gumalaw si Victor. Nanatili siyang walang kibo sa gitna ng malawak na kama na nababalot ng mamahaling kumot na gawa sa Egyptian cotton. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng 1 linggo pa lang ang nakalipas, ay sumumpang mamahalin siya ng higit pa sa sarili nitong buhay. Ngayong nakikita siyang tila nakagapos sa higaan, di umano'y hindi na makalakad matapos ang aksidente ng kanyang helicopter, ang maskara ng isang perpektong asawa ay nagkalamat at tuluyang nabasag sa napakaikling panahon. 3 araw pa lamang ang nakalilipas mula nang bumalik siya mula sa ospital, ngunit si Maureen ay nag-uumapaw na sa pag-aasam na makuha ang buong kontrol sa mga bank account sa Switzerland at sa lahat ng shares ng kanilang construction company. Ano, napipika na ba? O pati utak mo ay naparalisa na rin? Patuloy ni Maureen, pabalik-balik na naglalakad sa marangyang silid. Ang tunog ng kanyang mga designer heels ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol. Tingnan mo nga ang sarili mo. Ang dakilang si Victor, ang pating ng mundo ng negosyo, ay naging isang walang silbing palamuti. Hindi ko sasayangin ang pinakamagagandang taon ng buhay ko sa pagpupunas ng laway mo. Victor, pirmahan mo na ang lintik na power of attorney na yan ngayon din. Sa sandaling iyon dahan-dahang bumukas ang pinto. Si Grace, iyon ang batang kasambahay. Suot niya ang kanyang malinis na asul na uniforme na may maliit na puting detalye sa kwelyo at ang kanyang palaging dilaw na guwantes ay nakatupi sa bulsa ng kanyang apron. Karga niya sa isang braso si Mia habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa maliit na kamay ni Enzo. Ang mga bata na 4 at 5 taong gulang pa lamang ay nakatingin sa eksena na may malalaking mata, takot na takot dahil sa sigawan. Ginoo, pasensya na po, bulong ni Grace na kayuko at pilit na ginagawang halos di makita ang sarili. Narinig ko po ang ingay at natakot po ang mga bata. Gusto po nilang makita ang kanilang papa. Parang isang kobra na handang manuklaw, mabilis na humarap si Maureen. Ang kanyang perpektong blonde na buhok ay humampas sa hangin dahil sa biglaang paggalaw habang itinuturo niya si Grace gamit ang isang mapanuring daliri. Ang kanyang pulang manicure ay kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa kristal na chandelier. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok dito? Walang hiyang katulong, umalingaw-ngaw ang boses ni Maureen habang humahakbang siya palapit kay Grace. Napaatras si Grace, likas na ipinagsasanggalang ang mga bata gamit ang kanyang katawan. At ilayo mo rito ang mga batang yan. Amoy hirap, 1,000 beses ko nang sinabi na ayokong makita ang mga anak sa labas ni Victor na gumagala-gala sa aking silid. Naramdaman ni Victor ang isang malabulkang galit na umaakyat sa kanyang lalamunan, ngunit kinagat niya ang kanyang mga ngipin nang napakahigpit na sumakit ang kanyang panga. Kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang makita kung hanggang saan aabot ang kabulukan ng moralidad ng babaeng ito. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kumot. Itinatago ang lakas na taglay pa rin niya. Maureen, mga anak ko sila, sabi ni Victor, pinipilit na maging mahina at paos ang kanyang boses. Hayaan mo sila. Inaalagaan lang sila ni Grace. Manahimik ka. Putol ni Maureen, sabay dampot sa isang porselanang florera mula sa bedside table at ibinato ito sa pader, ilang pulgada lamang mula sa ulo ni Grace. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na porselana ang umalingaw-ngaw sa silid. Ang mga pira-piraso nito ay tumalsik sa sahig. Ang kambal ay sabay na napaiyak sa takot. Pagod na ako, sigaw ni Maureen. Pagod na ako sa bahay na ito. Pagod na ako sa mga batang ito na hindi ko naman kadugo, at pagod na ako sa iyo. Kung hindi mo pipirmahan ang mga papeles, bukas bago mag-9 ng umaga,
Isinusumpa ko, ipapatapon kita sa pinakamura at pinakakawawang charity ward na mahahanap ko. Itinuro niya si Grace ng may sukdulang paghamak. At itong babaeng ito, itong hampas lupang ito, ay itatapon ko sa kalye kasama ng mga anak mo. Si Grace nanginginig hindi para sa sarili, kundi para sa mga bata, ay humugot ng lakas ng loob na hindi niya alam na mayroon siya. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa isang nanginginig, ngunit matatag na boses ay nagsalita. Ginang pakiusap po, kailangan po ni Ginoong Victor ng pahinga. Kung gusto ninyo akong sigawan, gawin ninyo sa labas, pero pakiusap igalang ninyo ang kanyang sakit. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Napangangasi mo rin sa pagkabigla. Isang katulong ang humahamon sa kanya. Isang malamig na tawa ang kumawala mula kay Maureen. Isang tawang walang bahid ng anumang saya. Respeto. Tinuturuan mo ako ng respeto. Lumapit si Maureen kay Grace. Napakalapit na halos masagasaan na niya ang personal na espasyo nito at ibinuga ang mga salita sa mukha ng dalaga. Isa ka lang utusan. Isang alila. Nandito ka para maglinis, hindi para magbigay ng opinyon. Lumingon siya kay Victor. At ikaw, Victor, tingnan mo kung sino ang nagtatanggol sa'yo. Ang dakila mong imperyo ay nauwi na lang dito. Isang katulong at 2 iyaking bata. Nakakaawa. Naglakad si Maureen patungo sa pinto, ngunit bago lumabas, huminto siya at tinapunan ng tingin si Victor, isang tingin na may lamig na kayang magpayelo ng dugo. Bukas 9:00 ng umaga darating ang notaryo. Kapag hindi ka pumirma, magpaalam ka na sa iyong mga gamot. Ipapatigil ko ang lahat ng bayarin. Tingnan natin kung gaano kakatagal mabubuhay nang wala ang iyong mga mamahaling lunas. Buong lakas niyang isinara ang pinto at ang kalabog nito ay nagpayanig sa mga salamin ng bintana. Nakahinga ng maluwag si Grace, pinakawalan ng hiningang kanina pa niya pinipigilan. Tila nanlambot ang kanyang mga tuhod, ngunit nanatili siyang nakatayo para sa mga bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa kama, ang mga mata ay puno ng pinipigilang luha. Patawarin niyo po ako, Ginoong Victor, hindi ko po sinasadyang gumawa ng gulo. Sabi niya, mabilis na pinupunasan ang mga luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko lang po gusto ang paraan ng pakikipag-usap niya sa inyo. Hindi po ninyo iyon deserve. Tinitigan ni Victor ang dalaga. Hindi tulad ni Maureen na tanging mga simbolo ng dolyar at katayuan ang nakita ni Grace ang isang tao. Si Grace na tumatanggap lamang ng minimum na sahod na parehong uniforme ang isinusuot araw-araw at nag-aalaga sa kanyang mga anak na para bang sarili niyang dugo at laman mula nang mamatay ang kanilang ina. Sa panganganak, taglay niya ang higit na dignidad sa kanyang kalingkingan kaysa sa taglay ni Maureen sa buong retokado nitong katawan. Huwag kang humingi ng tawad, Grace, sabi ni Victor ginamit ang kanyang normal na tono ng boses sa isang saglit bago maalala ang kanyang papel at bumalik sa mahinang boses. Salamat sa pagprotekta sa mga bata. May kailangan po ba kayo? Gino, tubig. Ayusin ko po ang mga unan ninyo. Bahagyang tumango si Victor. Ang pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Kailangan niyang malaman kung ang katapatan ba ni Grace ay tunay o nagkukunwari lang dahil sa takot na mawalan ng trabaho. At kailangan niyang itulak si Maureen na tumawid sa huling linya. Ang linyang wala nang balikan para madurog niya ito sa legal at emosyonal na paraan nang walang anumang konsensya. Tubig pakiusap. Nanunuyo ang lalamunan ko. Iniwan ni Grace ang mga bata. Sa makapal na alpombra, binigyan sila ng mga laruang kinuha niya mula sa kanyang apron upang manatiling tahimik at nagmamadaling kumuha ng tubig mula sa kristal na pitsel. Ang kanyang mga galaw ay mabilis at mahusay. Maingat niyang inalalaya ng baso, sinusuportahan ang ulo ni Victor na para bang ito ay gawa sa marupok na salamin. Ang haplos ng kanyang kamay
Magaspang dahil sa mabibigat na gawain ngunit mainit at banayad ay isang matinding kabaligtaran sa malamig na diamanteng singsing na ibinato sa kanya ni Maureen kanina. Heto po, dahan-dahan lang po. Uminom si Victor. Habang ginagawa iyon, napatingin siya sa mga pudpod na sapatos ni Grace. Halos lahat ng kanyang sahod ay ipinapadala niya sa kanyang inang may sakit sa probinsya. Hindi siya kailanman nagreklamo. Hindi kailanman humingi ng paunang bayad at ngayon ay hinarap niya ang ginang ng bahay para sa kanya. Grace, sabi niya, ibinabalik ang baso. Kung itakwil ako ni Maureen, kung mawala sa akin ang lahat ng pera ko, anong gagawin mo? Tumingin si Grace sa kanya, nagulat sa tanong. Ginoo, ang pera po ay dumarating at nawawala. Sabi po ng lola ko, ang yaman ng isang tao ay wala sa kanyang bulsa, kundi sa mga taong nananatili sa tabi niya kapag wala ng laman ng bulsa. Itinaas niya ang kanyang tingin at ang determinasyon sa kanyang mga mata ay hindi matatawaran. Hindi ko po kayo iiwan at hindi ko po pababayaan sina Enzo at Mia. Kahit na kailangan ko pang magtinda ng kakanin sa kalye para mapakain sila. Naramdaman ni Victor ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Iyon na ang sagot. Iyon ang katotohanang kanyang hinahanap. Ngunit ang tadhana, malupit at mapaglaro ay malapit nang subukin ang pangakong yon sa pinaka-brutal na paraan. Tumingin si Victor sa bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na parang mga gintong barya sa kadiliman. Bukas, makakatikim si Maureen ng isang sorpresa na hindi niya malilimutan. At si Grace ay makukuha ang nararapat para sa kanya. Ngunit hindi nila alam na may alas si Maureen. Habang pababa siya sa engrandeng hagdanan, kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. "Hello, mahal ko," sabi ni Maureen, sa isang boses na matamis, ngunit puno ng lason. "Halika na dito sa bahay. Tali sa kama ang hangal kong asawa. Pwede na tayong mag-celebrate ng maaga. At isama mo na rin ang bayaran nating notaryo. Hindi na natin hihintayin ang 9:00. Tatapusin natin to ngayong gabi." Isang nakakabinging tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan ng mansyon na para bang isang hatol ng kamatayan. Halos kalahating oras pa lamang ang nakalipas mula nang tumawag si Maureen at ang kapalaran ni Victor ay tila napagpasyahan na. Siguradong si Daniel na yan at may dala siyang champagne, sabi ni Maureen na may mapang-uyam ng ngiti. Inayos niya ang kanyang damit sa harap ng isang malaking salamin, sadyang hindi pinapansin ang kanyang asawang nakahiga sa kama. "Subukan mong huwag maglaway kapag nakita mo siya, Victor. Si Daniel ang lahat ng bagay na hindi ka na ngayon, isang tunay na lalaki, malakas makisig at malapit nang maging napakayaman." Hindi sumagot si Victor. Pinanatili niyang nakapikit ang kanyang mga mata. Kinokontrol ang kanyang paghinga. Bawat himaymay ng kanyang katawan ay sumisigaw na bumangon mula sa kamang iyon at sakalin siya. Ngunit ang disiplinang nagdala sa kanya sa pagbuo ng isang imperyo mula sa wala ay siya ring disiplinang pumipigil sa kanya ngayon. Tiyaga, paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang isipan, hayaan mo siyang maging kampante. Hayaan mo siyang ilabas ang lahat ng kanyang baraha. Bumukas ng malakas ang pinto ng silid nang walang anumang katok. Pumasok si Daniel, ang junior partner sa law firm ni Victor. Ang taong palagi niyang itinuturing na isang sip-sip na parasito ngunit hindi nakakapinsala. Gaano siya nagkamali? Si Daniel ay nakasuot ng isang mamahaling Italian suit, may hawak na bote ng Dom Perignon sa isang kamay at 2 champagne flute sa kabilang kamay. "Magandang gabi." "Sleeping Beauty." Pagbati ni Daniel, tumatawa habang pumapasok at dinadampian ng isang mainit na halik sa labi si Maureen sa mismong paanan ng kama ni Victor. "Kumusta na ang pinakamahal na gulay sa buong syudad? Wala pa ring silbi tulad ng dati." Sagot ni Maureen, tinugon ng halik. Nang may sobrang pagnanasa, sinisiguradong nakikita ito ni Victor. "Pero huwag kang mag-alala, mahal ko. Bukas kasaysayan na lang siya."
O mas tamang sabihin mamayang gabi pagdating ng notaryo? Dahan-dahang iminulat ni Victor ang kanyang mga mata. Ang makita ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado at ang kanyang asawa na naghahalikan sa sarili niyang silid habang pinaplano ang pagnakaw sa kanyang yaman ay isang psikolohikal na pagpapahirap na perpektong kinakalkula. Daniel, bulong ni Victor, sa isang paos na tinig, nagkukunwaring nahihirapan magsalita. Kaibigan kita. Binigyan kita ng trabaho nung walang gustong kumuha sa'yo. Humalakhak si Daniel at lumapit sa kama, yumuko kay Victor. Ang amoy ng murang pabango at alak ay tumama sa ilong ng milyonaryo. Negosyo ay negosyo, Victor. Tapos ka na. Tingnan mo ang sarili mo. Pabigat ka na lang. Nararapat kay Maureen, ang isang taong kayang bigyan siya ng kasiyahan sa kama at sa bangko. At isa pa noon pa man, kinasusuklaman na kita. Palagi kang perpekto, palaging moral. Nasusuka ako sa'yo. Tumalikod si Daniel at nagsali ng champagne para kay Maureen. Itinaas nila ang kanilang mga baso at nag-toast sa itaas mismo ng ulo ni Victor. Para sa bagong may-ari ng Monte Cruz Holdings, deklara ni Maureen. At para sa kalayaan, sagot ni Daniel. Sa sandaling iyon pumasok si Grace sa silid na may dalang tray. Nagdala siya ng malinis na kumot at isang mangkok ng mainit na sabaw para kay Victor gaya ng ipinangako niya. Nang makita niya si Daniel at ang eksena ng pagtutoast, bigla siyang natigilan, puno ng pagkabigla. Ano? Anong nangyayari dito? Tanong ni Grace, yakap-yakap ang tray sa kanyang dibdib. Humarap si Daniel, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may pagkasuklam. At sino naman ito? Ang sikat na katulong na nagtatanggol sa lumpo. Maureen, sabi mo sa akin, mukha siyang daga. Pero maganda pala ang hubog ng katawan niya. Humakbang si Daniel palapit sa kanya, pumapasok sa kanyang personal na espasyo. Makinig ka, maganda. Kapag namatay na itong amo mo o itinapon na namin sa isang bahay ampunan, pwede ka namang manatili. Kakailanganin namin ng tagalinis pagkatapos ng aming mga party. Umatras si Grace, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Magpakita kayo ng respeto. May sakit si Ginoong Victor, hindi pa siya patay. Umalis na po kayo, kailangan niya ng pahinga. Mabilis na lumapit si Maureen at tinabig ang tray. Ang mangkok ng sabaw ay lumipad at nabasag sa sahig, tinilamsikan ang uniforme ni Grace at ang mamahaling Persian carpet. Huwag kang mag-uutos sa sarili kong pamamahay, tanga, sigaw ni Maureen. Linisin mo yan ngayon din at ihanda mo ang sarili mo dahil pagdating ng notaryo, magiging saksi ka. Gusto kong makita mo kung paano pipirmahan ng mahal mong Ginoo ang sarili niyang hatol at iiwan ka sa lansangan. Nakita ni Victor si Grace na lumuhod upang pulutin ang mga basag na piraso ng porselana. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi sa takot kundi sa kawalan ng magawa. Nakita niya sa mga mata nito na nag-iisip kung paano siya ililigtas. Huwag kang gagawa ng anumang kalokohan, Grace, naisip ni Victor. Huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib para sa akin. At anong gagawin ninyo sa mga bata, tanong ni Grace mula sa sahig, hindi nag-aangat ng tingin habang namumulot ng mga bubog. Nagpalitan ng isang puno ng kasamaan at kalupitan. Natingin sina Daniel at Maureen. Yung mga bastardo, sabi ni Daniel, humigop ng champagne. Mayroon akong contact sa border. Isang ampunan, sabihin na nating di opisyal. Maganda ang bayad nila para sa mga malulusog at mapuputing bata. Matatanggal na natin ang problema at kikita pa tayo ng dagdag na pera para sa ating honeymoon. Huminto ang puso ni Victor sa isang segundo at pagkatapos ay nagsimulang tumibok na parang martilyo. Ibebenta nila ang kanyang mga anak. Hindi na ito tungkol sa pera lamang. Sila ay mga halimaw. Ang galit na kanyang naramdaman ay napakatindi na bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad sa ilalim ng kumot. Mabilis na tumayo si Grace, may hawak pa ring matulis na piraso ng porselana.
Sa ibabaw ng bangkay ko, sigaw niya na kalimutan ang kanyang papel bilang isang katulong. Hindi ninyo gagalawin ang mga batang iyon. Sila ay pag-aari ni Ginoong Victor. Tumawa si Daniel na para bang nakakita siya ng isang chihuahua na tumatahol sa isang lobo. Nakakatuwa. Sa tingin mo mapipigilan mo kami? Tumingin si Daniel sa kanyang relo. Darating ang notaryo sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos ng pirmahan, aasikasuhin ka namin at ang mga batang iyon. Maureen, tawagan mo ang security. Ipahanda mo ang sasakyan. Ngayong gabi, lilinisin natin ang bahay ng mga basura. Ipinikit ni Victor ang kanyang mga mata. 10 minuto. Mayroon siyang 10 minuto para ihanda ang sarili. Kung kikilos siya ngayon, maaaring atakihin siya ni Daniel. At bagamat nakakalakad si Victor, nanghihina siya dahil sa mga gamot na kunwari. Iniinom niya, napalihim niyang iniluluwuluwa, ngunit nagdudulot pa rin sa kanya ng bahagyang pagkahilo. Kailangan niyang naroroon ng notaryo. Kailangan niyang maging malinaw ang krimen na may mga legal na saksi para maikulong niya sila habang buhay. Grace, mahinang tawag ni Victor. Hayaan mo na yan. Linisin mo na lang dito. At pumunta ka sa silidang ho mga bata. Ilock mo ang pinto. Pero Ginoo, tumingin sa kanya si Grace na may desperasyon. Gawin mo ang sinasabi ko. Utos niya binibigyan ng diin ang kanyang mga salita. Sinusubukang iparating sa kanya ang isang mensahe sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Magtiwala ka sa akin. Pinanatili ni Grace ang kanyang tingin sa loob ng ilang segundo. Naunawaan niya na merong isang plano o kahit isang desperadong pakiusap. Tumango siya, nilunok ang kanyang mga luha at halos patakbong lumabas ng silid. Tumawa si Maureen at umupo sa kandungan ni Daniel sa sofa sa tapat ng kama. Kita mo, Victor, kahit ang tapat mong aso ay alam na kung kailan siya talo. Magsaya ka sa panonood, mahal. Ito na ang huli mong gabi sa ilalim ng isang marangyang bubong. Bumaba si Grace sa engrandeng hagdanan na ang puso ay kumakabog sa kanyang lalamunan. Hindi siya dumiretso sa silid ng mga bata. Alam niyang ang isang nakakandadong pinto ay hindi makakapigil sa dalawang tulad ni na Daniel at sa mga bayarang gwardiya. Kailangan niyang bumili ng oras, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Pumunta siya sa kusina, ang kanyang teritoryo. Doon sa gitna ng mga kaldero at kutsilyo, naramdaman niya ang kaunting kaligtasan, ngunit hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Ibebenta nila ang mga bata. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang sirena ng alarma. Napatingin siya sa blokeng kinasasaksakan ng mga kutsilyo sa ibabaw ng granite countertop. Magagawa kaya niya? Hindi siya marahas. Ngunit para kina Enzo at Mia, para sa mga batang iyon na tinatawag siyang mama. Kapag walang nakakarinig, kaya niyang maging isang leona. Bigla narinig niya ang mabibigat na yabag sa pasilyo. Si Maureen. Kukuha siya ng yelo para sa kanyang champagne, humuhuni ng isang masayang himig, walang kamalay-malay sa sakit na kanyang idinudulot. Pinunasan ni Grace ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay at tumayo sa gitna ng kusina, hinaharangan ng daan patungo sa refrigerator. Pumasok si Maureen na may hawak na baso at natigilan nang makita ang katulong na nakatayo roon, may matigas at mapanghamong tingin. Anong tinitingin-tingin mo dyan na parang estatwa? Tumabi ka. Kailangan ko ng yelo. Hindi po, sabi ni Grace. Kakakaiba ang tunog ng kanyang boses, mababa, puno ng awtoridad na hindi pa niya kailanman ginamit. Kumurap si Maureen na gulat. Ano ang sabi mo? Sabi ko po hindi. Humakbang si Grace. Hindi ko po kayo bibigyan ng yelo. Hindi ko po hahayaan na ipagpatuloy ninyo ang pagdiriwang sa kasawian ni Ginoong Victor. Isa kayong masamang tao, Ginang Maureen. Nakikita kayo ng Diyos. Isang tawa ng pagkadismaya ang kumawala kay Maureen. Inilapag ang baso sa kitchen island na may malakas na kalabog. Diyos, kinakausap mo ako tungkol sa Diyos.
Lumapit si Maureen nang mapanganib kay Grace. Walang Diyos sa lugar na ito, mahal. Dito pera ang naghahari at malapit nang mapasa akin ang lahat ng pera. Kaya umalis ka sa daraanan ko bago kita pagsisihan na ipinanganak ka pa. Hindi po ako aalis at hindi ko hahayaang kunin ninyo ang mga bata. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Ipinasok ni Grace ang kanyang kamay sa apron upang kunin ang kanyang lumang cellphone. Iyon ay isang pagkakamali. Si Maureen, na may mabilis na kilos na pinalakas ng adrenaline at galit, ay inagaw ang telepono sa isang iglap at buong lakas na ibinato ito sa pader. Ang aparato ay nagkapira-piraso. Walang tatawag kahit kanino sigaw ni Maureen. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at nagpakawala ng isang malakas at malupit na sampal sa pisngi ni Grace. Ang tunog ng balat sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina na parang putok ng baril. Napatagilid ang ulo ni Grace dahil sa lakas ng sampal at agad na nag-init at namula ang kanyang pisngi. Itinaas ni Grace ang kanyang kamay sa kanyang muka, pinipigilan ang mga luha, ngunit hindi siya gumalaw ni isang pulgada mula sa kanyang kinatatayuan. Saktan ninyo ako kung gusto ninyo, sabi ni Grace. Tinititigan si Maureen sa mata nang may hindi matitinag na dignidad. Patayin ninyo ako kung kinakailangan, pero hindi ko hahayaang saktan ninyo ang pamilyang ito. Hindi ninyo alam kung ano ang pag-ibig, basura ang kalooban ninyo. Itaas sana ni Maureen ang kanyang kamay upang sampalin siya muli, bulag sa galit dahil sa paghamon ng isang taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Tuturuan kita ng leksyon. Ngunit bago pa man niya maibigay ang pangalawang sampal, ang tunog ng doorbell sa pangunahing pinto ay pumutol sa karahasan. Ang notaryo, sabi ni Maureen, ibinababa ang kanyang kamay at ibinabalik ang kanyang malamig na pag-uugali. Iniligtas ka ng kampana katulong, pero huwag mong isipin na dito na nagtatapos ang lahat. Inayos ni Maureen ang kanyang buhok at lumabas ng kusina. Binunggo ang balikat ni Grace habang dumadaan. Umakyat ka sa itaas. Ngayon din utos ni Maureen nang hindi lumilingon. Magsisilbi kang saksi gusto mo man o hindi. At kapag naglakas loob kang magsalita ng kahit ano, isinusumpa ko ang mga bata, ang magdudusa sa mga kahihinatnan. Naiwan si Grace na mag-isa sa kusina, sandali humihinga ng malalim. Masakit ang kanyang mukha ngunit mas masakit ang kanyang kaluluwa. Tumingala siya sa kisame na para bang nakikita niya sa kabila ng mga pader si Victor sa kanyang kama. Sa itaas sa master bedroom narinig lahat ni Victor. Isinara niya ang baby monitor na karaniwang ginagamit ni Grace para bantayan ang mga bata na nagkataong naiwang bukas sa kusina. Narinig niya ang paghaharap, narinig niya ang sampal, narinig niya ang banta. Umupo si Victor sa gilid ng kama. Ang kanyang mga binti, malakas at gumagana, ay matatag na nakatanim sa sahig. Ang kanyang mga kamao ay maputi sa higpit ng pagkuyom. Sinampal niya si Grace, bulong niya sa sarili. Sinampal niya siya dahil sa pagtatanggol sa akin. Tama na. Ang orihinal na plano ay hintayin ang pirmahan sa mapanlinlang na dokumento para magkaroon ng tiyak na legal na ebidensya. Ngunit sumusobra na sila. Ginalaw nila si Grace. Binalaan nila ang kanyang mga anak. Bumukas ang pinto ng silid na unang pumasok si Daniel. Kasunod niya ay isang pandak kalbo at pinagpapawisang lalaki na may dalang portfolyo ang bayarang notaryo, si Attorney Perez. Sa likod nila ay si Maureen na may ngiti ng tagumpay. At sa huli si Grace na may pula at namamagang pisngi, naglalakad na parang isang hinatulan ng kamatayan. Mabilis na bumalik si Victor sa kanyang posisyon bilang lumpos sumandal at tinakpan ang kanyang mga binti. Mabilis ang kanyang paghinga, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pag-arte. Ito ang galit ng isang mandaragit na handa ng sumila. Heto na tayo, anunsyo ni Daniel, kinukuskos ang kanyang mga kamay. Attorney, gawin mo na ang iyong trabaho. Bilisan natin ito. Mayroon kaming dinner reservation at kailangan na ng ating pasyente
ang kanyang beauty sleep. Lumapit ang notaryo sa kama, inilalabas ang mga dokumentong puno ng mga legal na salita at isang gintong pluma. Hindi man lang niya tinignan si Victor sa mata. "Ginoong Montecruz," sabi ng notaryo sa isang walang emosyong boses, "kailangan ko lang po ang pirma ninyo dito at dito. Ito po ay isang kumpletong paglilipat ng mga karapatan at ari-arian pabor sa inyong asawa, si Ginang Maureen de Montecruz, dahil sa inyong permanenteng pisikal at mental na kawalan ng kakayahan." Hindi, hindi ko maigalaw ng maayos ang kamay ko, sabi ni Victor, bumibili ng mga huling segundo. Gusto niyang lahat, sila ay nasa loob ng silid. Gusto niyang makita ang kanilang mga mukha. "Huwag kang mag-alala, mahal," sabi ni Maureen, lumalapit na may lasong tamis sa boses. "Tutulungan kita." Hinawakan niya ang kamay ni Victor, ang kamay na nagtayo ng mga skyscraper, at marahas na isiniksik ang pluma sa pagitan ng kanyang mga daliri. Pagkatapos sinimulan niyang idiin ang kamay nito pababa sa papel. "Pirmahan mo na, Victor. Pirmahan mo at matatapos na ang lahat." Isang hikbi ang kumawala mula kay Grace sa isang sulok. "Huwag po ninyong gawin iyan, Ginoo. Manahimik ka dyan," sigaw ni Daniel. Ang dulo ng pluma ay dumampi sa papel. Naramdaman ni Victor ang bigat ng kamay ni Maureen sa ibabaw ng kanya. Naramdaman niya ang kasuklam-suklam na presensya ni Daniel sa kanyang tabi. Naramdaman niya ang takot ni Grace. At pagkatapos ngumiti siya. Ito ay isang maliit, halos hindi mapapansing ngiti, ngunit isang nangiting nagyayelo na hindi pag-aari ng isang talunang tao. "Tama ka, Maureen," sabi ni Victor, ang kanyang boses ay natural malakas at malalim, iwinala ang paos na tono ng isang may sakit. Dito na nga nagtatapos ang lahat. Natigilan si Maureen. Kumunot ang noo ni Daniel. Napigil sa paghinga ang notaryo. Ang kamay ni Victor na dapat sana'y walang lakas ay biglang kumuyom sa palapulsuhan ni Maureen na may nakakadurog na puwersa. "Bitawan mo ako." Nasasaktan ako, pumiyok si Maureen, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Ang lakas sa pagkakahawak ni Victor ay hindi natural para sa isang taong ilang araw nang dapat sana'y nanghihina ang mga kalamnan. Ngunit mas malakas ang pagkasindak ni Maureen kaysa sa kanyang luhika. Biglang binitawan ni Victor ang kanyang kamay na para bang napapaso siya sa balat nito. Napasuray si Maureen paatras at bumagsak sa kandungan ni Daniel. Hinihimas ang kanyang pulsuhan kung saan nagsisimula nang mamula ang mga bakas ng daliri ng kanyang asawa. Nababaliw na ba siya, sigaw niya ng lalaki, ang mga mata tinitingnan si Victor na may halong takot at galit. "Nakita ninyo yon. Muntik na niyang baliin ang buto ko. Isa siyang hayop. Delikado siya, si ate." Perez, ang notaryo, ay pinunasan ang kanyang noo gamit ang isang nanginginig na panyo. "Ginang, kung tumatanggi ang Ginoo na pumirma at nagpapakita ng agresyon, siguro'y dapat nating ipagpaliban ito. Malinaw po ang batas tungkol sa pamimilit." Walang silbi ang batas, putol ni Daniel. Tumatayo at inaayos ang kanyang Amerikana. "Hindi natin kailangan ang pirma niya kung idedeklara natin siyang panganib sa kanyang sarili at sa iba. Maureen, tawagin mo ang mga gwardya. Tapos na ang pasensya. Kung hindi siya pipirma sa maayos na paraan, itatapon natin siya palabas na parang basurang nararapat sa kanya." Nanatiling tahimik si Victor, humihinga ng malalim. Sadyang binitawan niya si Maureen. Kaya niyang tapusin ang lahat sa sandaling iyon. Tumayo at durugin si Daniel gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit isang boses sa kanyang isipan ang nagsabing maghintay. Kailangan niyang makita kung hanggang saan aabot ang kanilang kataksilan. Kailangan niyang makita kung tatalikuran din siya ng kanyang mga gwardya, mga taong ilang taon na niyang binibigyan ng dobleng bonus tuwing Pasko. At higit sa lahat, kailangan niyang protektahan si Grace at ang mga bata mula sa pisikal na kaguluhang sasabog kapag nagsimula siyang lumaban sa loob ng saradong silid na yon. "Security," sigaw ni Maureen sa intercom sa pader. "Umakyat kayong lahat sa master bedroom. Ngayon din, ilang sandali lang, 4 na malalaking lalaki.
na nakauniporme ang pumasok sa silid. Nangunguna sa kanila ang hepe ng seguridad, si Ramirez, 1 taong itinuturing ni Victor na tapat. Ginang anong nangyari tanong ni Ramirez, litong-lito sa eksenang kanyang naabutan ang milyonaryo sa kama, ang gusot na asawa ang kalaguyong umiinom ng champagne at ang umiiyak na katulong sa isang sulok. Ramirez, ilabas mo ang taong ito. Sa pamamahay ko utos ni Maureen, itinuturo si Victor. Naging marahas siya. Inatake niya ako. At isama mo na rin ang katulong at ang mga bata. Itapon mo sila sa labas. Kumurap si Ramirez, hindi makapaniwala. Tumingin siya kay Victor. Pero ginang si Ginoong Victor po yan. Ito po ang bahay niya. At napakalakas po ng ulan sa labas. Hindi na niya ito bahay sabat ni Daniel lumalapit kay Ramirez at isinuksok ang isang makapal na rolyo ng pera sa bulsa ng kanyang polo. Simula bukas ako na ang bagong namamahala. At kung gusto mong manatili sa trabaho mo, gagawin mo ang iniuutos sa'yo. Ilabas mo sila ngayon o ikaw ang susunod na mapapalayas kasama nila. Nag-atubili si Ramirez. Tinitigan niya ang pera. Pagkatapos ay ang nakaratay na si Victor. Kumislap sa kanyang mga mata ang kasakiman at takot. Ibinaba niya ang kanyang tingin. Patawarin ninyo ako, Ginoong Victor, bulong ni Ramirez. May pamilya po akong kailangang pakainin. Bahagyang tumango si Victor, ang bigat ng pagkadismaya ay mas matindi pa kaysa sa kunwaring pagkalumpo. Huwag kang mag-alala, Ramirez, sabi ni Victor sa isang kalmado at nagyayelong boses. Gawin mo ang dapat mong gawin. Pero tandaan mo ang sandaling ito. Wala nang satsat kumilos na sigaw ni Maureen. Buhatin ninyo kung kinakailangan. At iwanan ninyo yang dekuryenteng wheelchair. Sa amin yan. Ibigay ninyo sa kanya yung luma at kahoy na nasa bodega. Ang sumunod ay isang eksena ng sukdulang kalupitan. Ang mga gwardiya iniiwasan ang tingin ng kanilang dating amo ay marahas siyang binuhat mula sa kama. Hinayaan ni Victor na manlambot ang kanyang katawan, hindi nanlaban. Inilagay siya sa isang luma, kinakalawang at matigas na wheelchair na dinala mula sa bodega. Tumakbo palapit si Grace, sinusubukang balutin siya ng kumot. Maawa po kayo, tigilan ninyo yan, sigaw niya habang tumatawa si Maureen. Cashmere ang kumot na yan. Iwan mo dito, utos ni Maureen. Wala siyang dadalhing kahit anong mamahalin. Habang tumutulo ang luha, hinubad ni Grace ang sarili niyang murang lana na cardigan at ipinatong ito sa mga balikat ni Victor. Pagkatapos kinarga niya si Mia at hinawakan ang kamay ni Enzo. Halika na po, Ginoo. Nandito po ako, bulong niya sa basag na boses. Ang prosesyon ay bumaba sa engranding hagdanan. Si Maureen at Daniel ay nanonood mula sa itaas ng pasamano. May hawak na mga baso ng champagne, ninanamnam ang tanawin na parang mga Romanong emperador na pinapanood ang mga Kristiyanong dinadala sa mga leon. Nang makarating sila sa pangunahing pinto, binuksan ito ni Ramirez. Ang ugong ng bagyo ay pumasok nang may malakas na puwersa. Ang hangin ay umuungal at ang ulan ay bumubuhos na parang mga kurtinang yelo. Labas, sigaw ni Maureen mula sa itaas. At wag na huwag kayong lalapit sa aking ari-arian kung hindi tatawag ako ng pulis para sa trespassing. Itinulak ni Ramirez ang wheelchair hanggang sa dulo ng rampa at iniwan sila doon sa ilalim ng rumaragasang ulan. Patawad, boss, sabi ni Ramirez bago tumakbo pabalik sa loob at isara ang mabigat na pinto. Ang kalabog ng pagsasara ng pinto ay tumunog na parang huling putok ng baril. Naiwan silang mag-isa. Ang dilim ng gabi ay binabasag lamang ng mga kidlat. Si Victor, nakaupo sa lumang wheelchair, ay naramdaman ang pagbabad ng nagyayelong tubig sa kanyang damit sa loob lamang ng ilang segundo. Nagsimulang humagulgol ang mga bata, takot sa kulog at lamig. Ngunit pagkatapos, naramdaman niya ang mga bisig na yumakap sa kanya. Hindi ito ang mga bisig ng pagkatalo. Ito ang mga bisig ni Grace. Hindi siya tumakbo upang maghanap ng masisilungan para sa sarili. Ang una niyang ginawa
ay yakapin siya at ang mga bata lumilikha ng isang pananggalang na tao laban sa ulan gamit ang sarili niyang marupok na katawan. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Victor, sabi niya. Sumisigaw para marinig sa gitna ng hangin. Hindi ko po hahayaang magkasakit kayo. Halika, may hintayan po ng bus sa ibaba ng burol. Pwede tayong sumilong doon. Pumunta si Grace sa likod ng wheelchair. Dumudulas ang kanyang mga sapatos sa basang aspalto. Ang mga gulong ng lumang upuan ay halos ayaw umikot, ngunit itinulak niya. Itinulak niya ng may lakas na nagmula sa purong pagmamahal, hindi para sa isang milyonaryo, kundi para sa isang tao. Nagsipag-igtingan ang kanyang mga kalamnan. Nagdurugo ang kanyang mga paa sa loob ng murang sapatos, ngunit hindi siya tumigil. Nakatungo si Victor para iwasan ang ulan. Naramdaman niya ang isang emosyon na hindi pa niya kailanman naramdaman sa kabila ng kanyang milyon-milyon. Inililigtas siya. Tunay siyang inililigtas. Malapit na po tayo, Ginoo. Konting tiis na lang, sabi niya, hinihingal. Nakarating sila sa maliit na konkretong istruktura ng hintayan ng bus. Ito ay marumi at puno ng graffiti, ngunit ang bubong nito ay nagbigay sa kanila ng proteksyon mula sa direktang buhos ng ulan. Ipinreno ni Grace ang wheelchair at tumakbo upang paupuin ang mga bata sa sementong bangko. Inilabas mula sa kanyang bulsa ang mga tsokolateng itinabi niya. Tingnan ninyo mga mahal ko, isa itong adventure. Sabi niya sa mga bata, pinupunasan ang kanilang mga muka gamit ang kanyang malamig na mga kamay. Kainin ninyo ito. Magiging maayos ang lahat. Nandito si Papa, nandito ako. Pagkatapos humarap siya kay Victor, lumuhod sa maruming sahig sa harap niya at hinawakan ang kanyang nagyayelong mga kamay upang painitin ang mga ito. Ginoo, sabi niya, tinititigan siya sa mata ang kanyang maskara ay kumalat na dahil sa ulan, ngunit ang kanyang tingin ay buo pa rin. Mayroon po akong kailangang sabihin sa inyo, isang bagay na dapat ko pong sinabi noon pa. Tumingin si Victor sa kanya. Ang sandali ng katotohanan ay dumating na, ngunit hindi siya ang unang magsasalita. Ang tunog ng ulan na humahampas sa yero ng bubong ng hintayan ay lumikha ng isang bula ng katahimikan. Ang mundo ng karangyaan, pagtataksil at kasinungalingan ay naiwan sa likod doon, sa itaas ng burol sa loob ng maliwanag na mansyon. Dito sa ibaba sa dilim at lamig, tanging katotohanan ang umiiral. Tumingin si Victor kay Grace. Basang-basa siya. Ang kanyang asul na uniforme ay dumikit sa kanyang katawan at nanginginig siya ng husto, ngunit hindi niya binitawan ang kanyang mga kamay. Ibinibigay niya ang kaunting init ng katawan na natitira sa kanya. Ano yon, Grace? Tanong ni Victor, hindi na ginagamit ang boses ng isang may sakit. Nagsalita siya sa kanyang normal na boses, matatag at malalim. Ngunit si Grace, sa kakatwang paraan ay hindi mukhang nagulat. Huminga ng malalim si Grace, ibinaba ang kanyang tingin sa mga kamay ni Victor at pagkatapos ay itinaas itong muli sa kanyang mga mata. Ginoo, alam ko po na hindi kayo paralisado, diretsahan niyang sinabi. Huminto ang mundo ni Victor sa isang segundo. Ang kulog na dumagundong sa malayo ay tila walang-wala kumpara sa pag-amin na yon. Ano, tanong niya, tunay na nagulat. Naloko niya ang pinakamahuhusay na doktor gamit ang suhol, ang kanyang asawa, ang kanyang mga kasosyo. Paano niya nalaman? 3 araw ko na pong alam, pagpapatuloy ni Grace, mabilis na nagsasalita na para bang kailangan niyang alisin ang sikreto mula sa kanyang dibdib. Noong gabing bumalik kayo mula sa ospital, pumasok po ako sa inyong silid. Para maglinis, akala ko po tulog kayo. Nakita ko po kayong iginalaw ang inyong mga binti. Nakita ko po kayong nag-unat. Noong una natakot po ako, akala ko isang himala. Pero pagkatapos, nakita ko po kung paano ninyo tinitigan ang litrato ni Ginang Maureen na may ekspresyon ng kalungkutan at pagkalkula. Hinigpitan ni Grace ang hawak sa kanyang mga kamay.
Naintindihan ko po na sinusubukan ninyo siya, na hinahanap ninyo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera ang katotohanan. Kaya wala po akong sinabi. Kaya sinakyan ko po ang laro nang laitin kayo ni Ginang Maureen. Kaya binigyan ko po kayo ng mga pekeng gamot na iniluluwa ninyo sa isang tissue kapag akala ninyo walang nakatingin. Itinatapon ko po ang mga yon para hindi niya makita. Napipi si Victor. Nakaramdam siya ng paninikip ng dibdib, ngunit sa pagkakataong ito ay purong pasasalamat. Sa buong panahon na ito, akala niya ay nag-iisa siya. Sa kanyang lungga nagmamasid sa kaaway, ngunit hindi pala. Mayroon siyang isang kakampi sa dilim, isang anghel na tagapagbantay na nakasuot ng dilaw na gwantes. Bakit, tanong ni Victor, ang boses ay paos sa emosyon? Bakit hindi mo ako isinumbong? Babayaran ka ni Maureen ng malaki para sa impormasyong yon. Makakaalis ka na sana dito. Matutulungan mo ang iyong ina. Umiling si Grace. Isang malungkot, ngunit marangal na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pera po mula sa kataksilan ay isinumpang pera Ginoo. Mabilis itong maubos at iniiwang marumi ang kaluluwa. Isa pa. Tumingin si Grace sa bangko kung saan kumakain ng tsokolate sina Enzo at Mia, walang kamalay-malay sa drama ng mga matatanda. Dahil po sa kanila, dahil sa mga bata. May kinuha si Grace sa ilalim ng kanyang damit, isang selyadong plastik na sobre na idinikit niya sa kanyang balat para hindi mabasa ng ulan. Isang buwan po bago ang aksidente ninyo, may kausap sa telepono si Ginang Maureen. Lasing po siya. Nahulog niya ito. Inabot niya ang sobre. Iyan po ang resulta ng isang DNA test na palihim niyang ginawa. Kinuha ni Victor ang sobre gamit ang mga kamay na hindi na nagpapanggap na mahina. Binuksan niya ito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang poste sa kalye, isang opisyal na dokumento mula sa isang genetic laboratory. Resulta paternity excluded. Nanay Maureen de Montecruz, ama hindi kilala. Kumunot ang noo ni Victor, naguguluhan. Hindi ko maintindihan, Grace. Sina Enzo at Mia ay aking mga tunay na anak. Ang una kong asawa ay namatay sa panganganak, pero alam kong sila ay akin. Basahin ninyo pa po, Ginoo, mahinang sabi ni Grace. Binaliktad ni Victor ang pahina. May isa pang dokumento, isang maternity test. Resulta maternity excluded. Tumingala si Victor tulala. Anong ibig na sabihin nito? Ang mga papel na yan ay hindi po tungkol kina Enzo at Mia, Ginoo, paliwanag ni Grace. Ang mga papel na yan ay tungkol sa pagbubuntis ni Ginang Maureen. 2 taon na ang nakalipas kasabay ng pagsilang ng mga bata. Sinabi niya sa inyo na nakunan siya, tanda ninyo. Pero hindi po siya nakunan. Ipinanganak po ang sanggol. Pero dahil hindi sa inyo, kundi sa kalaguyo niyang si Daniel, ipinaampon niya ito ng ilegal para hindi ninyo malaman ang kanyang pagtataksil. Naramdaman ni Victor ang pag-ikot ng kanyang sikmura. Si Maureen ay hindi lang sakim, isa siyang halimaw. Itinakwil niya ang sarili niyang anak para mapanatili ang kanyang estado bilang asawa ng isang milyonaryo. Itinago ko po ito dahil alam kong balang araw susubukan niyang saktan kayo o ang mga bata, sabi ni Grace. Kinasusuklaman niya sina Enzo at Mia dahil ipinapaalala nila sa kanya na isa siyang ina, isang ina na nagtakwil sa sarili niyang anak. Sila po ang buhay na katibayan ng kanyang moral na kabiguan. Ginoo, hindi kanya mahal, hindi kanya kailanman minahal. Itinago ni Victor ang mga papel sa loob ng bulsa ng kanyang Amerikana na nanatiling tuyo sa ilalim ng basang cardigan ni Grace. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan, ang babaeng walang-wala, ngunit kabibigay lang sa kanya ng pinakamakapangyarihang sandata sa mundo, ang ganap na katotohanan. Yumuko si Victor. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, ang kanyang mga mata ay nag-apoy na parang sa isang pating ang taong namuno sa mundo ng negosyo. Ngunit sa pagkakataong ito,
Ang apoy ay pinalambot ng walang katapusang pagmamahal. Grace, sabi niya, itinaas ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang namamagang pisngi. Tumayo ka. Sumunod siya naguguluhan. Inalis ni Victor ang kumot sa kanyang mga binti, inilagay ang kanyang mga paa sa lupa, humawak sa mga gilid ng wheelchair at sa isang makinis at malakas na paggalaw tumayo siya. Ang kanyang taas na 6 na talampakan at 2 pulgada ay tila pumuno sa maliit na hintayan. Napasinghap si Grace, itinatakip ang mga kamay sa kanyang bibig kahit na alam na niyang kaya niya itong gawin. Ang makita siyang nakatayo, malakas nangingibabaw ay ibang usapan. Tapos na ang laro, sabi ni Victor. Nakuha ko na ang kailangan ko. Alam ko na kung sino ang aking kaaway. At higit sa lahat, alam ko na kung sino ang aking kakampi. Hinubad ni Victor ang kanyang Amerikana na tuyo sa loob at ipinatong ito sa mga balikat ni Grace. Ginoo, anong gagawin ninyo? Tanong niya nanginginig. Babalik tayo, sabi niya nakatingin sa burol kung saan nakatayo ang mansyon na parang isang madilim na kastilyo. At lilinisin ko ang aking pamamahay. Ngunit bago pa sila makahakbang, isang sinag ng ilaw mula sa sasakyan ang humiwa sa kadiliman. Isang itim na sports car ang mabilis na bumaba mula sa burol at huminto ng biglaan sa harap ng hintayan. Bumukas ang bintana. Si Daniel at sa tabi niya si Maureen na may baliw na ngiti. Aba-aba, sigaw ni Maureen. Hindi nakikita si Victor na nakatayo dahil mabilis siyang umupo nang makita ang mga ilaw. Nakakaawang tanawin, mukha kayong mga basang daga. Tumawa si Daniel. Bumalik kami dahil sabi ng notaryo, pagkatapos niyang mag-isip, kailangan pa rin daw niya ng thumb mark kahit man lang sa harap ng mga saksi para patunayan ang dokumento ng kawalan ng kakayahan. May kinuha si Daniel na baril mula sa glove compartment. Kaya ilagay mo ang iyong thumb mark sa maayos na paraan o babarilin ko itong katulong dito mismo. Sasabihin naming isang holdapan, walang mag-iimbestiga sa pagkamatay ng isang pulubi. Bumaba si Maureen mula sa sasakyan na may hawak na dokumento, pinoprotektahan ang sarili mula sa ulan gamit ang isang payong. Huling pagkakataon, Victor. Pumirma ka o mamamatay siya. Tumayo si Grace sa pagitan ng baril at ni Victor nakaunat ang mga braso na parang krus. Hindi sigaw niya, "Huwag ninyo siyang sasaktan." Mula sa kanyang wheelchair naramdaman ni Victor ang pag-init ng kanyang dugo. Hindi na ito isang laro ng chess. Digmaan na ito. At nagkamali sila ng malaki sa pagbabanta sa nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon na may lakas ng 1,000 latigo sa yerong bubong ng hintayan, ngunit ang malamig na metal ng baril na nakatutok sa dibdib ni Grace ay higit na nagpapayelo sa dugo kaysa sa panahon. Tumabi ka riyan, tanga, sigaw ni Daniel. Ang kanyang mga mata ay namumula sa alak at galit. Wala akong pasensyang maglaro ng bayani-bayani yan. Kung hindi ka aalis diyan sa loob ng 3 segundo, isinusumpa ko pasasabugin ko ang ulo mo. At pagkatapos, ay pipilitin kong pumirma ang lumpo gamit ang dugo mo. Si Victor na nakaupo pa rin sa wheelchair ay naramdaman ang isang nakamamatay na pagnanasa na sumakop sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Ang kanyang mga binti, naninigas sa ilalim ng basang kumot, ay handa nang itulak siya pasulong. Kinakalkula niya ang distansya 2 metro. Kung susugod siya, maaaring reflex na pumutok si Daniel. Ang bala ay maaaring tumama kay Grace o mas masahol pa sa isa sa mga bata na umiiyak sa takot sa sementong bangko sa likuran niya. Kailangan niyang maghintay ng isang pagkakamali. Kailangan niyang maghintay na lumapit sila. Maureen, pakiusap, huwag ninyo siyang sasaktan. Pagmamakaawa ni Grace sa isang tinig na basag sa luha, ngunit hindi gumagalaw ni 1 pulgada. Ang kanyang mga braso ay nananatiling nakaunat, isang krus na tao sa pagitan ng baril at ni Victor. Pipirma po siya. Ibaba ninyo lang po ang baril, pakiusap. Nandito po ang mga bata. Si Maureen, protektado ng kanyang designer na payong, ay nagpakawala ng isang nerbyoso at malupit na tawa.
Lumapit siya kay Victor sinasamantala ang pagiging paralisado ni Grace dahil sa baril ni Daniel. Makinig ka sa katulong mo, mahal, bulong ni Maureen sa tainga ni Victor marahas na hinawakan ng kanyang kaliwang kamay. Mas matalino siya sa'yo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang daliring yan. Inilabas ni Maureen ang isang ink pad mula sa bulsa ng kanyang coat. Dahil sa banta ng ulan na masira ang lahat, yumuko siya sa ibabaw ni Victor, tinatakpan ng papel gamit ang sarili niyang katawan. Daniel, panatilihing nakatutok ang baril, utos niya. Hinayaan ni Victor na manatiling malambot at walang buhay ang kanyang kamay. Kailangan niyang maging kampante sila. Kailangan niyang maniwala silang talunan na siya. Idiniin ni Maureen ang hinlalaki ni Victor sa itim na tinta at pagkatapos gamit ang marahas na puwersa, idinikit ito sa dokumentong nakapatong sa isang matigas na folder. Ayan na sigaw ni Maureen na may tagumpay itinaasang papel upang suriin ang marka sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Perpekto! Akin na ang lahat, atin na ang lahat, Daniel. Ngunit sa sandaling iyon ng pagkagambala, habang ipinagdiriwang ni Maureen ang kanyang tagumpay at bahagyang ibinaba ni Daniel ang baril upang tingnan ang papel, nakita ni Grace ang kanyang pagkakataon. Hindi siya isang manlalaban, hindi siya marunong ng martial arts, ngunit isa siyang ina sa lahat ng bagay, maliban sa dugo, at ang isang ina ay nagpoprotekta. Mabilis na yumuko si Grace, dumampot ng isang dakok ng graba at putik mula sa lupa, at buong lakas na ibinato ito sa mukha ni Daniel. Putang ina, umungol. Si Daniel saglit na binitawan ng baril upang dalhin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata na bulag ng lupa at sakit. Ang baril ay nahulog sa basang aspalto, dumulas patungo sa kalsada. Yung baril, kunin mo, Maureen, sigaw ni Daniel na dadapa nang walang makita. Si Maureen, na kumilos dahil sa purong likas na pag-iingat sa sarili, ay binitawan ng dokumento na lumipad palayo, tinangay ng hangin at ulan sa kadiliman at sumugod patungo sa baril. Ngunit mas mabilis si Grace o kahit papaano ay sinubukan niya. Dumapa siya sa aspalto, nagasgas ang kanyang mga tuhod, sinusubukang maabot ang malamig na metal bago ang asawa ng milyonaryo. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa hawakan. Hindi sigaw ni Maureen. Si Maureen na nagngangalit dahil sa pagkawala ng $1,000,000 na dokumento ay nagpakawala ng isang malupit na nasipa sa tagiliran ni Grace. Isang mapurol na tunog ng pagtama ang nagpanginig kay Victor. Naramdaman ang sakit ni Grace na parang sa kanya. Isang matinis na daing ang kumawala kay Grace at gumulong siya sa lupa, nawalan ng hininga, hindi na kayang abutin ng armas. Dinampot ni Maureen ang baril. Tumayo siya, nanginginig, basang-basa, ang kanyang kumalat na makeup ay nagmukha sa kanya na parang isang demonyong payaso. Hindi na matatag ang kanyang pagtutok, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa adrenaline at lamig na lalo pang nagpadelikado sa kanya. Tapos na ang lahat, pumiyok si Maureen, walang target na itinututok ang baril, minsan kay Grace na namimilipit sa sakit sa lupa, minsan kay Victor. Sinira mo ang buhay ko. Sa huling pagkakataon, demonyong katulong. Nawala ko ang papel, tinangay ng hangin. Ngayon kailangan ko na kayong patayin. Kailangan ko kayong pataying lahat. Sasabihin kong isang kidnapping na nagkamali. Si Daniel, pinupunasan ang kanyang mga mata. Gamit ang manggas ay naibalik ang kanyang malabong paningin at tumakbo palapit kay Maureen. Akin na yan, inagaw niya ang baril. Wala kang lakas ng loob. Ako na ang gagawa. Lumapit si Daniel kay Victor. Kumislap ang dulo ng baril sa ilalim ng ilaw. 1 metro ang layo. Perpektong distansya. Pinatigas ni Victor ang kanyang mga hita. Ito na ang sandali. Ngunit hindi kay Victor itinutok ni Daniel ang baril. Itinutok niya ito sa sementong bangko sa mga bata. Mas mabilis pumirma ang isang ama kapag nasasaktan ng mga anak niya, sabi ni Daniel na may sadistikong ngiti. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag binutasan ko ang isa sa mga batang ito.
Ang pag-iyak ni na Enzo at Mia ay naging isang nakakapunit-pusong sigaw, isang panawagan ng mga bata na tumatagos sa bagyo. Nang makita ang masamang lalaki na nakatutok sa kanila, gamit ang itim na bagay na yon, nagkayakapan ang dalawang bata, nanginginig sa purong takot. Mula sa lupa, sinubukang bumangon ni Grace. Hawak niya ang kanyang tagiliran, kung saan siya sinipa ni Maureen umuubo ng tubig at sakit. Hindi, huwag sila patayin ninyo ako. Sigaw ni Grace gumagapang sa putik patungo sa mga sapatos ni Daniel, hinawakan ang kanyang bukong-bukong sa isang huling desperadong pagtatangka. Napigilan siya. Mga sanggol po sila, pakiusap, maawa kayo. Tiningnan siya ni Daniel nang may pagkasuklam at iwinaksi siya sa pamamagitan ng isang matalas na sipa sa balikat na nagpatumba sa kanya muli. Alis dyan, basura. Itinaas muli ni Daniel ang baril, itinutok ito ng diretso sa ulo ni Enzo. Victor, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka mangangako sa harap ng video na ibibigay mo sa amin ang lahat bukas, babarilin ko siya. 1. Bumagal ang mundo para kay Victor. Nakikita niya ang mga patak ng ulan na bumabagsak ng mabagal. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakikita niya ang desperasyon at walang pasubaling pag-ibig sa mukha ni Grace, nakahandusay sa putik handang mamatay para sa mga batang hindi niya kadugo. At nakikita niya ang hangal na kumpiyansa ni na Daniel at Maureen. Naniniwala silang kontrolado nila ang sitwasyon dahil mayroon silang baril, ngunit nakalimutan nila ang isang pangunahing bagay. Ang isang baril ay delikado lamang kung ang may hawak nito ay mas mabilis kaysa sa galit ng isang ama. 2, sabi ni Daniel, ang kanyang daliri ay nagsisimulang humigpit sa gatilyo. Bitawan mo ang anak ko, Daniel. Ang boses ay hindi tunog tulad ng sa isang may sakit. Walang paos, walang kahinaan, walang panginginig. Ito ay isang utos, isang military command, malalim umuugong at puno ng ganap na awtoridad na tila humihiwa sa mismong ulan. Natigilan si Daniel. Ang tono ng boses ay napaka-hindi inaasahan, napapakasalungat sa imahe ng isang lumpo, kaya't kinailangan ng isang segundo para maproseso ito ng kanyang utak. Ibinaba niya ang baril ng ilang sentimetro, nalilito at tumingin kay Victor. Anong sabi mo? Nakaupo pa rin si Victor, ngunit nagbago ang kanyang postura. Hindi na siya kuba. Tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang malalapad na balikat ay pumupuno sa likuran ng wheelchair. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nakapatong ng walang buhay sa kanyang mga hita. Matatag na ang mga itong nakahawak sa mga braso ng upuan, ang mga buko ng daliri ay maputi sa tensyon. Si Maureen, na nakatayo sa likod ni Daniel, ay nakaramdam ng isang panginginig na walang kinalaman sa ulan. Kilala niya ang boses na yon. Iyon ang boses na ginagamit ni Victor sa mga board meeting bago niya durugin ang isang katunggaling kumpanya. Iyon ang boses ng pating. Ang sabi ko, dahan-dahang itinaas ni Victor ang kanyang ulo, ang tubig ay dumadaloy sa kanyang mukha, hinuhugasan ang pagkukunwari ng kahinaan at inilalantad ang mga matang nag-aalab sa nakamamatay na apoy kapag itinutok mo ulit ang baril na, yan sa mga anak ko, pupunitin ko ang braso mo at ipapalo ko sa iyo hanggang sa tumigil ka sa paghinga. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Tanging ang hangin ang maririnig. Nagpakawala si Daniel ng isang nerbyosong tawa, sinusubukang bawiin ang kontrol. Ay nakakatakot naman. Natuto nang tumahol ang gulay. At anong ipapalo mo sa akin? Ang mga patay mong binti. Itinaas muli ni Daniel ang baril, ngayon ay nakatutok sa mukha ni Victor. Manahimik ka na lang at mamatay ng may dignidad, kaawa-awa. Daniel, bulong ni Maureen umaatras ng isang hakbang. May nakita siya. Nakita niya ang pag-igting ng mga kalamnan sa binti ni Victor sa ilalim ng basang tela ng kanyang pantalon. Paalam, Victor, sabi ni Daniel. Ngunit bago pa siya makaputok, nangyari ang imposible. Hindi sinubukan ni Victor na paatrasin ang kanyang wheelchair. Hindi siya nagtago.
Si Victor ay sumabog paakyat. Ito ay isang kilos na napakabilis, napakalakas, at napakarahas na tila isang special effect. Ang wheelchair ay tumilapon pa atras dahil sa lakas ng kanyang tulak. Nakatayo na si Victor sa kanyang mga paa. Sa loob ng isang iglap tinawid ang isang metrong pagitan na naghihiwalay sa kanila ni Daniel na parang kidlat. Anong yun lang ang naisigaw ni Daniel? Ang kanang kamay ni Victor ay dumaklot sa bariles ng baril, itinulak ito pataas. Sa eksaktong sandaling iyon, isang putok ang umalingaw-ngaw. Ang bala ay sumabog sa poste ng ilaw na naglubog sa eksena, sa halos kumpletong kadiliman na tinatanglawan lamang ng mga kidlat. Ngunit hindi doon natapos ang aksyon. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, sinakmal ni Victor ang lalamunan ni Daniel. Ang impact ay brutal. Itinaas ni Victor si Daniel mula sa lupa, isang lalaking may timbang na 80 kilo na parang isang basahang manika. Ang kanyang mga paa ay nakabitin sa hangin habang siya ay nagpupumiglas na huminga. Sumigaw si Maureen, isang sigaw ng purong takot nang makita ang lumpo na naging isang higante ng galit. Si Grace mula sa lupa ay napapatakip sa bibig, humihikbi, ngunit sa pagkakataong ito, dahil sa ginhawa, hinigpitan ni Victor ang sakal sa lalamunan ni Daniel, tinititigan siya sa mata, habang walang saysay na sumisipa-sipa, at binibitawan ng baril na bumagsak sa lupa, na may metalikong kalansing. Sinabi ko na sa'yo, umungol si Victor, inilalapit ang kanyang mukha sa mukha ni Daniel na huwag mong gagalawin ang pamilya ko. Sa isang marahas na kilos inihagis ni Victor si Daniel sa konkretong istruktura ng hintayan. Ang tunog ng pagtama ay tuyo at mapurol. Bumagsak si Daniel sa lupa, umuungol, hindi makabangon ganap, na neutralisado ng sakit at pagkabigla. Nakatayo doon si Victor sa gitna ng bagyo, matangkad makapangyarihan, walang awa. Dahan-dahan siyang humarap kay Maureen. Paralisado siya, nanginginig ng hindi mapigilan. Ang tubig ay dumadaloy sa kanyang sirang designer na damit. Tinitigan niya ang mga binti ni Victor na para bang nakakita siya ng multo. Ikaw, nautal si Maureen, umaatras hanggang sa bumangga siya sa sports car. Nakakalakad ka, nagsinungaling ka sa akin. Humakbang si Victor palapit sa kanya. Isang matatag, tiyak, mabigat na hakbang. Pagkatapos isa pa. Nagsinungaling ako sa'yo, sabi ni Victor na may nakakatakot na kalmado. Niloko mo ako. Ipinagbili mo ang sarili mong anak. Tinangka mo akong nakawan. At ikaw, itinuro niya si Grace na nakahandusay pa rin sa lupa. Sinampal mo ang nag-iisang babae na may halaga sa lugar na ito. Lumapit si Victor kay Maureen na napaluhod, umiiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa purong takot. Alam na ang kanyang marangyang buhay ay nagwakas sa mismong sandaling iyon. Victor, mahal ko, teka, kaya kong ipaliwanag. Pinilit ako ni Daniel. Mahal kita, nagsimulang magmakaawa si Maureen, gumagapang patungo sa kanyang mga sapatos. Tiningnan siya ni Victor nang may walang pakialam na tingin, tulad ng pagtingin sa isang insekto. Ngunit bago siya sagutin, tumalikod siya. Ang kanyang prioridad ay hindi paghihiganti kundi pasasalamat. Lumapit siya kay Grace, lumuhod sa putik. Walang pakialam sa kanyang $5,000 na suwit at tinulungan siyang umupo. Ayos ka lang ba, tanong niya. Ang kanyang boses ay muling naging malambot, naging tao. Tumango si Grace, umiiyak, hinahawakan ang kanyang braso para masigurong totoo ito. Ginoo, nakatayo na kayo. Iniligtas ninyo sila. Hindi, Grace, sabi ni Victor, pinupunasan ang kanyang luha, gamit ang kanyang hinlalaki. Ikaw ang nagligtas sa amin. Ngayon hayaan mong tapusin ko ito. Tumayo muli si Victor at kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa na himalang nanatiling tuyo. Nag-dial siya ng isang numero. Commissioner, si Victor Montecruz ito. Oo, ang mga balita tungkol sa aking pagkalumpo ay medyo pinalabis. Kailangan ko ng mga patrol sa lokasyon ko. Mayroon akong 2 suspect dito para sa attempted murder, fraud at assault sa mga menor de edad, at magpadala ka na rin ng ambulansya.
Ibinaba niya ang tawag at tumingin kina Maureen at Daniel na umuungol sa lupa. Magsimula na kayong magdasal, sabi ni Victor, dahil ang kulungan ay magiging paraiso kumpara sa gagawin ng mga abogado ko sa inyo. Ang mga sirena ay maririnig sa malayo papalapit na parang isang kawan ng mga gutom na lobo sa gitna ng bagyo. Ang tunog na para kina Maureen at Daniel ay isang anunsyo ng katapusan ay parang isang koro mula sa langit para kay Grace. Nanatiling hindi gumagalaw si Victor, isang tore ng lakas sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Isang paa niya ay nakapatong sa dibdib ni Daniel, pinipigilan ang duwag na subukang tumayo o tumakas patungo sa kalapit na kakahuyan. Si Maureen naman ay nasa isang estado ng pagkabigla, bumubulong ng mga salitang walang saysay habang yakap ang kanyang mga tuhod, nakaupo sa maputik na aspalto sa tabi ng gulong ng kanyang mamahaling sports car. Nanginginig po kayo, Ginoo, sabi ni Grace, lumalapit kay Victor. Sa kabila ng sariling sumasakit na tagiliran, dahil sa sipa ni Maureen, ang kanyang likas na pag-aalaga ay nanatiling buo. Sinubukan niyang ibalik ang Amerikana na ipinatong niya sa kanya, ngunit pinigilan siya ni Victor sa isang maggiliw na kilos. Huwag na, Grace, sayo na muna yan. Ikaw at ang mga bata ang prioridad. Nakaranas na ako ng mas malala pa rito sa mga board meeting kaysa sa kaunting malamig na tubig. Tumingin si Victor sa mga bata. Sina Enzo at Mia ay tumigil na sa pag-iyak, nabigani sa tanawin ng kanilang ama na nakatayo at nagpapasuko sa mga halimaw. Si Papa malakas, parang si Hulk bulong ni Enzo, at naramdaman ni Victor ang pag-init ng kanyang puso. Ang maliit na pangungusap na yon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kanyang shares sa stock market. Bigla ang asul at pulang ilaw ng mga sirena ay bumaha sa eksena. 3 patrol car at isang ambulansya ang huminto nang biglaan hinaharangan ng daan. Lumabas ang mga pulis na may mga baril na lilito. Sa kanilang nakikita isang lalaki sa basang suit na nakatapak, sa isa pa isang mayamang babae na umiiyak sa lupa, at isang kasambahay na nagpoprotekta sa 2 bata sa isang hintayan ng bus. Pulis itaas ang mga kamay, sigaw ng isang sarhento. Tulungan ninyo ako, pumiyok si Maureen, biglang tumayo at tumakbo palapit sa mga pulis na may pag-arte na karapat-dapat sa isang Oscar. Mga opisyal, salamat sa Diyos, baliwang lalaking yan. Asawa ko siya. Nagkaroon siya ng psychotic episode. Tinangka niya akong patayin at ang aking business partner. Tingnan ninyo, may baril siya. Itinuro niya ang baril na nakahandusay sa lupa, malayo kay Victor. Ang mga pulis nang makita ang isang blonde elegante, bagamat gusot at tila walang kalaban-laban na babae, ay itinutok ang kanilang mga baril kay Victor. Ginoo, itaas ang inyong mga kamay at lumayo sa lalaking nasa lupa, utos ng sarhento. Hindi itinaas ni Victor ang kanyang mga kamay. Lumingon lamang siya at tiningnan ng sarhento nang may kalmadong nagpabigla sa awtoridad. Sarhento Mendez, ibaba ninyo ang inyong mga baril, sabi ni Victor sa isang matatag na boses. Ako si Victor Montecruz at iminumungkahi kong alamin mo muna kung sino ang may-ari ng presintong ipinaayos ninyo kamakailan, gamit ang pribadong donasyon bago mo ako tutukan ng baril. Nanliit ang mga mata ng sarhento, sa gitna ng ulan kinikilala ang mukha. Ito ang lalaki, mula sa mga business magazine, ang pinakamaimpluwensyang pilantropo ng lungsod. Ngunit dapat sana ay paralisado siya. Ginoong Montecruz, pero ang sabi po sa ulat luma na ang ulat na yan putol ni Victor. Ang lalaking yan sa lupa ay si Daniel Castillo, ang aking partner. At ang babaeng yan ay si Maureen, ang aking asawa. Pareho silang nasa ilalim ng citizen's arrest para sa attempted murder, extortion, kidnapping ng mga menor de edad at fraud. Ang baril ay sa kanila. Ang mga fingerprint ko ay wala sa gatilyo, pero ang sa kanila ay naroon. Sinubukang sumabat muli ni Maureen,
Hinawakan ang braso ng sarhento. Nagsisinungaling siya. Isa siyang lumpo. Nagdedeliryo siya dahil sa gamot. Tingnan ninyo, nakatayo siya. Isang pekeng himala. Siguradong inatake niya kami. Manahimik ka. Ang sigaw ay nagmula kay Grace. Isang sigaw na puno ng sakit at katotohanan na nagpatahimik sa lahat. Humakbang si Grace, paika-ika. Ipinapakita ang gilid ng kanyang uniforme na may mantsa ng putik at dugo, kung saan siya sinipa ni Maureen. Papatayin po sana nila ang mga bata. Ipinagtanggol lang po kami ni Ginoong Victor. Tingnan ninyo ang mga bata. Tanungin ninyo sila kung sino ang nagtutok ng baril sa kanila. Tumingin ang sarhento sa kambal. Si Enzo, gamit ang isang nanginginig na daliri, ay itinuro si Daniel na patuloy na umuungol sa sahig. Gusto pong i-boom ni Bad Uncle ang kuya ko, sabi ng bata na may brutal na inosente. Iyon na ang hatol. Ang salita ng isang bata ay hindi nabibili. Posasan sila utos ng sarhento sa kanyang mga tauhan agad na nagbago ang kanyang pananaw. Hindi ninyo alam kung sino ang kinakalaban ninyo, sigaw ni Maureen habang isinusuot ng isang pulis ang malamig na posas sa kanyang mga pulsuhan. Ako si Maureen de Montecruz. Mayroon akong mga abogado. Victor, sabihin mo sa kanila na tumigil. Isang biro lang yon. Gusto ka lang naming takutin para pumirma ka. Hindi naman talaga namin babarilin. Lumapit si Victor sa kanya habang isinasakay siya sa patrol car. Yumuko siya para siya lang ang makarinig. Tapos na ang biruan, Maureen. At ipinapangako ko sa iyo, bihira kang tatawa sa loob ng federal na kulungan para sa mga babae. Habang dinadala palayo sina Maureen at Daniel na umiiyak at humihingi ng doktor, inalalayan ng mga paramedic si Grace. Ginoo, may 2 basag na tadyang siya at maraming pasaulat ng paramedic kay Victor. Kailangan niya pong madala sa ospital. Tumango si Victor, ngunit umiling si Grace. Hinawakan ang kamay ni Victor. Hindi po ayokong pumunta sa ospital at iwan ang mga bata. Huwag ninyo po akong ihiwalay sa kanila. Marahan niyang pinisilang kamay nito. Wala nang maghihiwalay sa iyo sa amin, Grace. Pero kailangan mo ng atensyong medikal. Sabay-sabay tayong pupunta. Humarap si Victor kay Sargento Mendez. Sargento, gusto kong i-escort ninyo ang ambulansya patungo sa Santa Maria Private Hospital. At gusto kong magpadala ka ng isang unit sa aking mansyon. Mayroon akong mga recording mula sa security camera sa cloud na nagpapakita ng lahat ng nangyari sa loob ng bahay bago kami pinalayas. Gusto kong masiguro ninyo ang ebidensyang iyon bago subukang burahin ng mga korap na security staff. Masusunod po, Ginoong Montecruz. Sumakay si Victor sa ambulansya kasama si Grace at ang mga bata. Habang papalayo ang sasakyan mula sa ulan at dilim, tumingin si Victor kay Grace. Siya ay maputla pagod, ngunit nakangiti nang makita ang mga bata na ligtas. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Victor na ang kanyang dating buhay, ang buhay ng walang laman na karangyaan at pagkukunwari, ay namatay sa hintayan ng bus na iyon. At isang bagay na bago, isang bagay na totoo, ang isinisilang. Ngunit kailangan munang tapusin ang paglilinis ng basura. Mayroon pang isang bagay na kailangang ayusin si Ramirez at ang mga gwardiyang nagtaksil sa kanila. Grace, sabi ni Victor habang binibendahan ng doktor ang kanyang katawan. Magpahinga ka muna. Bukas paglabas natin dito, babalik tayo sa bahay. At papasok ka sa pangunahing pinto, hindi bilang isang katulong, kundi bilang ginang ng tahanan. Tumingin si Grace sa kanya nalilito at nabigla. Ginoo, hindi ko po gustong maging ginang ng kahit ano. Gusto ko lang pong maging maayos kayo at ang mga bata. Kaya nga, sagot niya, dahil ikaw ang nag-iisang tao na walang hinihiling, nararapat sa iyo ang lahat. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon na may lakas ng 1,000 latigo sa yerong bubong ng hintayan, ngunit ang malamig na metal ng baril na nakatutok sa dibdib ni Grace ay higit na nagpapayelo sa dugo kaysa sa panahon. Tumabi ka riyan, tanga, sigaw ni Daniel, ang kanyang mga mata
ay namumula sa alak at galit. Wala akong pasensyang maglaro ng bayani-bayani yan. Kung hindi ka aalis dyan sa loob ng 3 segundo, isinusumpa ko pasasabugin ko ang ulo mo at pagkatapos ay pipilitin kong pumirma ang lumpo gamit ang dugo mo. Si Victor na nakaupo pa rin sa wheelchair ay naramdaman ng isang nakamamatay na pagnanasa na sumakop sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Ang kanyang mga binti, naninigas sa ilalim ng basang kumot, ay handa nang itulak siya pasulong. Kinakalkula niya ang distansya 2 metro. Kung susugod siya, maaring reflex na pumutok si Daniel. Ang bala ay maaring tumama kay Grace o mas masahol pa sa isa sa mga bata na umiiyak sa takot sa sementong bangko sa likuran niya. Kailangan niyang maghintay ng isang pagkakamali. Kailangan niyang maghintay na lumapit sila. Maureen, pakiusap, huwag ninyo siyang sasaktan. Pagmamakaawa ni Grace sa isang tinig na basag sa luha, ngunit hindi gumagalaw ni 1 pulgada. Ang kanyang mga braso ay nananatiling nakaunat isang krus na tao sa pagitan ng baril at ni Victor. Pipirma po siya. Ibaba ninyo lang po ang baril, pakiusap. Nandito po ang mga bata. Si Maureen, protektado ng kanyang designer na payong, ay nagpakawala ng isang nerbyoso at malupit na tawa. Lumapit siya kay Victor, sinasamantala ang pagiging paralisado ni Grace dahil sa baril ni Daniel. Makinig ka sa katulong mo, mahal, bulong ni Maureen. Sa tainga ni Victor, marahas na hinawakan ang kanyang kaliwang kamay. Mas matalino siya sa'yo. Ngayon, ibigay mo sa akin ang daliring iyan. Inilabas ni Maureen ang isang ink pad mula sa bulsa ng kanyang coat. Dahil sa banta ng ulan, na masira ang lahat, yumuko siya sa ibabaw ni Victor, tinatakpan ng papel, gamit ang sarili niyang katawan. Daniel, panatilihing nakatutok ang baril, utos niya. Hinayaan ni Victor na manatiling malambot at walang buhay ang kanyang kamay. Kailangan niyang maging kampante sila. Kailangan niyang maniwala silang talunan na siya. Idiniin ni Maureen ang hinlalaki ni Victor sa itim na tinta. At pagkatapos, gamit ang marahas na puwersa, idinikit ito sa dokumentong nakapatong sa isang matigas na folder. Ayan na sigaw ni Maureen na may tagumpay, itinaas ang papel upang suriin ang marka sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Perpekto, akin na ang lahat, atin na ang lahat. Daniel. Ngunit sa sandaling iyon ng pagkagambala, habang ipinagdiriwang ni Maureen ang kanyang tagumpay at bahagyang ibinaba ni Daniel ang baril upang tingnan ang papel, nakita ni Grace ang kanyang pagkakataon. Hindi siya isang manlalaban, hindi siya marunong ng martial arts, ngunit isa siyang ina sa lahat ng bagay maliban sa dugo, at ang isang ina ay nagpoprotekta. Mabilis na yumuko si Grace, dumampot ng isang dakok ng graba at putik mula sa lupa, at buong lakas na ibinato ito sa mukha ni Daniel. Putang ina, umungol si Daniel, saglit na binitawan ng baril upang dalhin ang kanyang mga kamay sa kanyang mga mata na bulag ng lupa at sakit. Ang baril ay nahulog sa basang aspalto, dumulas patungo sa kalsada. Yung baril kunin mo, Maureen, sigaw ni Daniel na dadapa nang walang makita. Si Maureen na kumilos dahil sa purong likas na pag-iingat sa sarili ay binitawan ng dokumento na lumipad palayo, tinangay ng hangin at ulan sa kadiliman at sumugod patungo sa baril. Ngunit mas mabilis si Grace o kahit papaano ay sinubukan niya. Dumapa siya sa aspalto, nagasgas ang kanyang mga tuhod, sinusubukang maabot ang malamig na metal bago ang asawa ng milyonaryo. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa hawakan. Hindi sigaw ni Maureen. Si Maureen na nagngangalit dahil sa pagkawala ng $1,000,000 na dokumento ay nagpakawala ng isang malupit na sipa sa tagiliran ni Grace. Isang mapurol na tunog ng pagtama ang nagpanginig kay Victor. Naramdaman ang sakit ni Grace na parang sa kanya. Isang matinis na daing ang kumawala kay Grace at gumulong siya sa lupa, nawalan ng hininga. Hindi na kayang abutin ng armas. Dinampot ni Maureen ang baril. Tumayo siya, nanginginig, basang-basa.
Ang kanyang kumalat na makeup ay nagmukha sa kanya na parang isang demonyong payaso. Hindi na matatag ang kanyang pagtutok. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa adrenaline at lamig na lalo pang nagpadelikado sa kanya. Tapos na ang lahat, pumiyok si Maureen. Walang target na itinututok ang baril, minsan kay Grace na namimilipit sa sakit sa lupa, minsan kay Victor. Sinira mo ang buhay ko. Sa huling pagkakataon, demonyong katulong. Nawala ko ang papel. Tinangay ng hangin. Ngayon kailangan ko na kayong patayin. Kailangan ko kayong pataying lahat. Sasabihin kong isang kidnapping na nagkamali. Si Daniel, pinupunasan ang kanyang mga mata, gamit ang manggas ay naibalik ang kanyang malabong paningin at tumakbo palapit kay Maureen. Akin na yan. Inagaw niya ang baril. Wala kang lakas ng loob. Ako na ang gagawa. Lumapit si Daniel kay Victor. Kumislap ang dulo ng baril sa ilalim ng ilaw. 1 metro ang layo. Perpektong distansya. Pinatigas ni Victor ang kanyang mga hita. Ito na ang sandali. Ngunit hindi kay Victor itinutok ni Daniel ang baril. Itinutok niya ito sa sementong bangko sa mga bata. Mas mabilis pumirma ang isang ama kapag nasasaktan ang mga anak niya. Sabi ni Daniel na may sadistikong nangiti. Tingnan natin kung anong mangyayari kapag binutasan ko ang isa sa mga batang ito. Ang pag-iyak ni na Enzo at Mia ay naging isang nakakapunit pusong sigaw, isang panawagan ng mga bata na tumatagos sa bagyo. Nang makita ang masamang lalaki na nakatutok sa kanila, gamit ang itim na bagay na yon, nagkayakapan ang 2 bata, nanginginig sa purong takot. Mula sa lupa, sinubukang bumangon si Grace. Hawak niya ang kanyang tagiliran kung saan siya sinipa ni Maureen, umuubo ng tubig at sakit. Hindi, huwag sila. Patayin ninyo ako, sigaw ni Grace gumagapang sa putik. Patungo sa mga sapatos ni Daniel, hinawakan ang kanyang bukong-bukong. Sa isang huling desperadong pagtatangka, napigilan siya. Mga sanggol po sila, pakiusap, maawa kayo. Tiningnan siya ni Daniel ng may pagkasuklam at iwinaksi siya sa pamamagitan ng isang matalas na sipa sa balikat na nagpatumba sa kanya muli. Alis dyan, basura! Itinaas muli ni Daniel ang baril, itinutok ito ng diretso sa ulo ni Enzo. Victor, bibilang ako hanggang 3. Kung hindi ka mangangako sa harap ng video na ibibigay mo sa amin ang lahat, bukas babarilin ko siya. 1. Bumagal ang mundo para kay Victor. Nakikita niya ang mga patak ng ulan na bumabagsak ng mabagal. Nakikita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak. Nakikita niya ang desperasyon at walang pasubaling pag-ibig sa mukha ni Grace, nakahandusay sa putik handang mamatay para sa mga batang hindi niya kadugo. At nakikita niya ang hangal na kumpiyansa ni na Daniel at Maureen. Naniniwala silang kontrolado nila ang sitwasyon dahil meron silang baril. Ngunit nakalimutan nila ang isang pangunahing bagay. Ang isang baril ay delikado lamang kung ang may hawak nito ay mas mabilis kaysa sa galit ng isang ama. 2, sabi ni Daniel, ang kanyang daliri ay nagsisimulang humigpit sa gatilyo. Bitawan mo ang anak ko, Daniel. Ang boses ay hindi tunog,